Umaga natin. Kamusta po ang umaga natin? Kaya may manangin tahimik. Kamusta po ang maghapon natin? Okay lang? No? Sabi nga ng isang quotation, every gising is a blessing. Amen ba yun? O, dito ang focus. Dito muna, focus. Okay. Every gising is a blessing. Dapat paggising pa lamang sa umaga, nagpapasalamat na tayo sa Diyos. Bakit? Kasi nga nagising tayo eh. Amen. Kasi yung iba natulog lang, di na nagising. No? Pero tayo, nagising tayo na maayos, malusog, no? Wala tayong bitbit na kabigatan, nasa ayos ang lahat ng bagay. Di ba dapat natin pasalamatan ng Diyos dyan? Amen? Palampalkan natin ang Panginoon para yung ating isip ay lumilinag pa. Wala pa sa tawag nito, wala pa sa kondisyon na hanapin muna natin yung isip natin. O, isip! Balik sa isip. Balik. Okay. No? So, i-focus na po natin. No? Yung word ng Panginoon, kapag ito ninamnam mong mabuti, kapag ito pinakinggan mong mabuti, naniniwala po ako na kapag ang puso natin ay bukas at dinamnam natin mabuti ang mga salita ng Diyos, naniniwala po ako, mangungusap siya sa bawat isa sa atin. Salaminin natin ang ating mga sarili habang tayo naghahayag ng salita ng Diyos. Kapag nakikita natin, Lord, kailangan ko yan. Lord, yung salitang yan, kailangan ko. Iparamdam mo sa akin yan, Lord. Namnamin natin ang bawat salita ng Diyos upang sa atin pong pagdalo ay hindi naman masayang. Kaya tayo nandito ngayon, no? Hindi para lamang sumimba. Magkaiba kasi yung simba sa samba. Ang simba, ginawa mo lang yung obligasyon mo. Yun ang simba. Ginawa mo yung obligasyon mo, umatay ka lang sa simbahan, o pumupo ka lang, nakinig ka lang, tapos maya-maya yung isip mo from the Lord to the South, kung anong iniisip mo. No? At wala doon sa focus mo, wala yung isip mo, wala yung focus mo, wala sa isip mo yung focus mo doon sa word ng Panginoon. No? Wala. Ang tawag doon, simba. Sumimba ka lang. Kasi nandyan ang katawan mo, pero yung kaluluwa mo, espiritu mo, wala. Naintindihan mo ninyo? Yun ang word na simba. Pero dapat, hindi yun ang dapat gawin. Ang dapat sumamba. Pag sinabing sumamba, binibigyan mo ng kapurihan ng Diyos ang lahat ng puso at isipan mo nakatuon sa Kanya. Iniiwan muna natin kung ano man mga alalahanin natin sa buhay at ipagkatiwala natin sa Diyos sa mga bagay na nasa ating isipan at i-focus natin ang ating puso at isipan sa salita ng Diyos at ibigay natin yung the best na pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, ikaw ay tunay na sumamba. Amen! Kaya po yung pagsamba at yung pagsimba, magkaiba. Hindi tayo sinisimba. Amen! Nandiyan ba kayo? Hindi tayo sinisimba. Amen! Tayo'y sumasamba. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Yan. Para at least align tayo. Hindi yung lahat nakatulala, nakanganga,
no? Hindi ba naintindihan? No, sayang po yung araw na ito. Ang sabi po ng Bible, I think Genesis chapter 1, na sabi niya, itong araw ng linggo ay pinagpala ng Diyos. Sabi ng Bible, God bless the seventh day. Ito yung 7th day pinagpala ng Panginoon. Pag pinagpala, bless ng Panginoon. Whether you like it or not, kapag totoo tayo sumasamba sa Diyos, hallelujah, mararanasan natin yung blessing na inilalaan ng Diyos sa araw na ito. Amen. Kapag totoo tayo sumasamba. Dahil blessed na ito eh. Sayang na lang kung hindi mo makukuha yung blessing. Naranasan mo ba pumunta ka sa isang barangay na merong ayuda? Oh, may ayuda, may ayuda. Pupunta ka lang doon dahil may ayuda. Pagdating mo doon, hinahanap pala yung stamp. Wala kang stamp. Sayang, hindi mo nakuha. Narinig mo lang na may ayuda, pumunta ka. Ngayon pala, meron palang stamp na pinamimigay. Hindi ka nakakuha ng stamp. Tuloy yun, hindi mo nakuha yung blessing na galing sa gobyerno, yung ayuda. Amen. Dapat ngayon, no, itong blessing na to, wala man tayong stamp, no? Basta importante, no, makuha natin yung blessing na inilalaan ng Diyos ngayong umaga. Amen. Huwag tayo papayag sa umagang ito na hindi natin matanggap yung mga biyayang inilalaan ng Diyos sa atin ngayong umaga. Amen? Huwag tayo papayag. Salamat po kina May. Nung nakita ko siya, pagharap ko, pagbungad ko, salamat kay Lord. Tumugon siya doon sa panawagan ng Panginoon. Salamat din kay Ate Grace. Salamat po sa time po ninyo na binigay niyo yung hapon. Salamat po sa inyo. Talagang nakakatuwa na kapag binisita mo yung mga kapatid, niyaya mo sumasama sila. O si nandyan na rin, no? Si Benji. Si Jamon, pabalik-balik doon sa bahay nila. Pastor, tulong ba? Tara puntahan natin. Pastor, ganito. Salamat sa pagtulong. Palapakan nga natin ang Panginoon dyan. Sige po, hallelujah! Okay. Now, sa tawag nito, gusto ko simulan dito, no? Bubuuin natin itong katagang ito sa mga boys and girls natin. Ang tawag natin sa mga boys natin ito. Ay, mga lalaki. Ito na. Mga pogi tayo eh. Mga pogi. Alam niyo yung pogi? Ha? Alam niyo yung pogi? Anong ibig sabihin ng pogi? Nababasa niyo? Nababasa niyo yung pogi? Sinong nakakabasa? Ha? Ay, hindi. Gusto ko yung pogi magbasa. Sino ba? Si ano? Kaya? Walang pwede magbasa? Pambihira naman. Ang ibig sabihin ng pogi, presence of God inside. Amen. Kaya tawag natin yan, nagpa-picture kami mga team pogi. Yan, sa ganyan. Mga team pogi yan. Presence of God inside. Ibig sabihin, nasa kanila ang presensya ng Panginoon. Alam nyo, kapag ang presensya ng Panginoon nasa atin, nakakadagdag ng pogi points yun. Bakit? Kasi pumapait tayo eh. Amen? Nagbabago yung aura natin. Bakit? Pag nagkakamali, yung presence ni Lord nandito sa puso mo. Pag magsisinungaling tayo, buti na lang nandito yung presence ni Lord. Di ba nakakapogi yun? No? Yung mga kabataan ngayon, tabi-tabi po, nakakungod, bato-bato sa langit, tamaang bukol. No? Na kung saan, sabi ko nga, yung kabataan, no? Eto, nagbibisyo, naninigarilyo, umiinom, ang daming bisyo, no? Kumbaga, pogi lang sila siguro panlabas, pero hindi sila pogi inside. Amen. Mas magandang tingnan ang isang babae o isang lalaki kapag ang nasa kalooban niya ay maganda. Sumusunod na lang yun. Amen? Kaya nga mga babae, huwag lang natin tingnan yung mga dawan natin, yung mga dawan. Alam niyo yung dawan? Yung nawawala mong buto sa tadyang, o yung magiging kapartner mo sa buhay. Huwag mo lang titignan yung physical appearance. Tingnan mo yung nasa loob. Nandyan ba yung presence of God inside? Amen?
Nandiyan ba yung presence of God? Kapag wala yung presence of God inside, magiging miserable. Maraming mga kabataan ngayon o maraming mga tao ngayon naghihiwalay. Bakit? Kasi wala yung presence of God inside. Amen ba? So dapat mga babae, bagaman bata pa kayo, hindi pa dapat, pero at least naglalagay na ako sa inyo ng mga panibagong salita na kung saan inilalagay natin, tinitingnan natin, pag pipili tayo ng the one, dapat nandoon yung presence of God inside. Nakakadagdag kaya ng poking points yun. No? Kapag yung babae nakikita walang ambisyo, mabait ka, sumusunod ka sa mga inuutos ng magulang, meron kang projection sa buhay mo, no? Meron kang direction na patutunguhan. Amen. Ibig sabihin, you are pogi. Presence of God inside. Tanong, anong ibig sabihin ng pogi? Presence of God inside. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Woo! Kaya tawag ko ngayon kay Cholo, pogi. Kay Jimon, pogi. Bakit? Kasi presence of God inside. Hallelujah. Mga babae, huwag kayong magdampo. Meron din kayo. Ano yun? Ang team. Yung team mga ganun ba, no? Naalala ko yung bagong uso ng TikTok ganyan, kunwari, lalaki. Pag lalaki, ano yung ibig sabihin ng cute? Anong ibig sabihin ng cute? O yun, kanina si yung babae. Si Caitlyn ba? Sino? Anong ibig sabihin yan? Yan. Dapat yung mga babae ng mga team pa-cute. Bakit? Kasi Christian until the end. Hindi sila bibitaw sa kanilang pananampalataya hanggang matapos ang mundong ito. Hanggang matapos ang kanilang buhay, hindi sila bibitaw. Dapat tayo din mga lalaki, mga single ba? No. Na kung saan wag natin, kailangan tingnan din natin yung babae yun na Christian until the end. Yung lumalabas sa kanyang mga bibig, yung mga salitang magaganda. Kasi Kristiyano siya. Amen. Kaya tatawagin na natin ngayon silang mga kabataang babae natin, yung mga babae natin. Pa-cute! Ayan. Para pag may picture taking, o lahat ng patin ng pogi, o yung tin ng cute, ayan, alam na nila. Bakit cute? Christian until the end. Amen. Kaya po napakahalaga sa atin na dapat natin malaman, mailagay natin yan sa ating pong mga puso. Anyway, punta tayo sa ating pong pag-aaralan. Ang sabi ng 1 Peter o unang Pedro 2:2. Ang sabi niya ganito, gaya ng sanggol, kayo'y nananabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ginamit ko ang salitang sanggol bilang isang mananampalataya kay Jesus at tinanggap ang Panginoon sa kanyang puso at wala pang mas kundi pa gano'n kamatsyon sa kanyang pananampalataya pagkaunawa sa ating Panginoon ang tawag natin sa kanilang baby. Pag sinabing baby, bata, no, ang dapat ginagawa diyan, di ba yung baby, ano bang dapat kainin niya? Pag baby, gatas. No? Kasi nga, yung gatas, hindi pa niya kailangan yung solid food, kundi ang kailangan niya liquid. No? Anong purpose ng gatas? Para yung mga buto ay lumakas. No? Yun ang kanyang pagkain. No? Tayo ngayon, bilang mananampalataya sa Panginoon, dahil baby pa tayo, no? Sa pananampalataya, hindi pa tayo ganun kamatsyon kasi yung isip natin, ups and down. Yung isip natin ay kumisan, ay tawag nito ay ma-atras tayo sa mga bagay-bagay patungkol sa gawain ng Panginoon. Ang tawag natin doon, baby. Kaya bilang mananampalataya, bilang mga baguhan o bilang baby pa sa pananampalataya, kailangan natin, gatas na spiritual. Ano tong gatas na spiritual na to? Walang iba kundi mga panimulang aralin din ang Panginoon. Yung mga matatatanda na, ibig sabihin na matatanda na, hindi matanda ng edad, kundi matagal na sila in the Lord. Maaari ito, ang teaching na ito, narinig nyo na. Maaari itong teaching na ito, alam nyo na. No?
Itong teaching na to, huwag natin tingnan na, ay, kabisado ko na yan, ay, alam ko na yan. Huwag natin tingnan. Tingnan natin siya as refreshing in our heart. Sometimes kasi, sometimes napapahanga tayo, napapanganga tayo kapag yung preacher ay nagtuturo ng mga malalalim na katuruan. Ang lalim! Mga doctrinal decision, ang lalim, ang dami kong natutunan. Walang masama doon. So, but the point is, kapag hindi ito nakikita application sa buhay natin, useless din. Yung natutunan natin mula doon, dapat yun nakikita. Lumalago tayo. Kaya dito sabi niya, upang kayo ay lumago tungo sa kaligtasan. That's why itong mga panimulang aralin na ito ay pundasyon natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Mahalaga ang pundasyon na kung saan may sink deep in our heart ang Panginoon at ang kanyang salita sa ating puso. Bakit? Na dapat lumalim yun. Bakit kailangan bumaon yun? Upang sa pagdating ng mga problema, pagsubok sa buhay, hindi tayo basta-basta maibubuwal. Bakit? Kasi yung pinaka-pundasyon natin, ang pinaka-ugat ng ating pananampalataya, walang iba kundi si Kristo. Amen po. Sabi niya, when the roots are deep, there is no reason to fear to stop. Kapag daw yung ugat ay malalim, walang reason na tayo matakot sa anumang hamon ng buhay, sa anumang problema na dumarating. Bakit? Kasi alam mo kung saan ka nakatayo. Kaya nakakalungkot nga lang minsan yung mga Kristiyano na matatagal na, nawawala na sila. No? Ibig sabihin, lumalayo na sila, di na sila umaatin. Madalang na lang silang umatin. Hindi na nila binibigyan ng oras ang gawain ng Panginoon. Wala nang time silang sumamba, wala nang time na silang magbasa, wala nang time sila ng tawag nito, na pananalangin. Kapag ganun yung klase ng attitude na meron po tayo, mapapansin natin, konting problema lang, umiinit yung ulo natin. Konting problema lang, ayaw na natin umatin. Bakit? Kasi nga, yung root, unti-unti yung namamatay. Kaya mahalaga, yung pundasyon natin bilang pananampalataya, alam natin kung saan ito nakasindig, alam natin kung saan ito nakabaon. Na kahit anumang hamon ng buhay, ng problema, hindi tayo basta-basta maibubuwal nito. Bakit? Kasi alam natin kung saan ito nakapundasyon. Amen. Kaya ngayon pong umaga, gusto ko pong talakayin ang topic na ito. Jesus is the answer. Sabihin nga natin, dito po ako, sabihin nga natin, Jesus is the answer. Oh. Sabihin nga natin, Jesus is the answer. Jesus is the answer. Bakit ko kayo pinagre-response? Alam niyo, there is power in confession. Kaya ako kayo pinagre-response. Kasi kapag sinasabi mo yun, nagsisintip in our heart. Bakit? Sabi ng Bible, life and death are in the power of tongue. Ito ng kapangyarihan daw yung dila. You will eat the fruit thereof. Sabi ng Bible. No? Proverbs 17 yata yun, hindi ako nagkakamali. Kaya ikuumpisan natin, Jesus is the answer. Sa buhay natin, no, meron tayong bagay na hinahanap sa buhay. At doon sa kulang sa buhay na hinahanap natin, ang makakasagot ng walang iba kundi ang Panginoon. Nandiyan ba kayo? Sa vacuum ng utak natin, meron niyang basic link. Meron niyang kontra-kontrado yan eh. Doon sa kontra-kontrado ng utak natin, meron isa doon na bakante. At kahit anong gawin mo pagpupuno doon, hindi yun mapupuno sapagkat ang kaya magpuno ng isang bakante ng utak natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen ba yun? Siya lang yun. Kaya yung iba, hindi sila nagkakaroon ng satisfaction sa buhay. Ang dami nilang hinahanap, hindi ako kontento, hindi ako masaya. Bakit? Kahit anong gawin nila, kulang pa rin. Bakit? Kasi meron missing link. Ang missing link na yun, walang iba kundi ang Panginoon. Siya lang ang makakapagpuno ng kakulangan na hinahanap natin. Siya lang ang makapagpupuno ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Alam niyo,
sinasabi ko nga, kapag meron tayong Panginoong Yesus sa buhay natin, nagkakaroon ng satisfaction ang ating pong buhay. Tama yung isang awit. Kapag totoo sa puso natin na si Jesus ay nasa ating pong puso, totoo yung isang awit. At sabi ng awit, kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ang na kay Jesus, laging may galak sa tuwida. Totoo yun. Bakit? Kasi alam mo, kapag meron tayong Panginoon, kahit anong problema, makakayanan natin. Malalampasan natin. Bakit? Kasi meron ka tayong katuwang na bumubuha, rumusolba ng ating mga problema. Amen po. Amen. Kaya napakahalaga na malaman natin, siya pala yung sagot na hinahanap natin. Sa relationship, minsan pabago-bago yung relationship, pabago-bago yung feeling. Pero kapag nandyan si Jesus, i-stick na yun. I-stick na yun. Okay. So, una, sino ba siya? Kasi Jesus is the answer. Gusto ko siyang ipakilala sa bawat isa. Kaya sa pagdating ng mga kailangan mo siya, darating siya. Ang sabi nga ng awit, just call my name. Ano sagot? I'll be there. Tawagin mo siya. Darating siya. Kasi nga, siya yung sagot sa mga tanong ng isip mo, tanong ng buhay mo. Sabi nga sa pang-awit, nasa iyo na ang lahat. Kilala niyo yun? No? No? Nasa kanya ng lahat ng hinahanap natin. Kaya nga siya ang sagot sa hinahanap natin. Una, sino ba siya? Si Jesus ay kaibigan at maaasahan. Meron tayong mga kaibigan dito sa lupa. Kung minsan, kaibigan mo lang siya kapag merong kailangan. Kapag meron ka, di ba? Kapag may pera ka, kaibigan mo siya. No, kapag nililibre mo siya na tusok-tusok, no, kaibigan mo siya. No? Kapag wala na, hindi ka na nililibre. Galit na ako dyan. Hindi ko patihan. Parang bata. No? Ganun no? Meron lang siyang ginawa sa'yo na hindi maganda, yung pagiging BFF ninyo, nasisira, nabawasan. No? Kaya wala ka talaga totoong kaibigan sa mundong ito. No? Yung nga matatag na BFF, nasisira pa rin Bakit? Kapag yung BFF mo, sabi nga nila, anong pagkakaiba ng close tsaka sa open? Anong pagkakaiba? BFF kami yan. Bakit kayo BFF? Kasi close kami. Diba? Ganun Bakit kayo naging BFF? Hindi lang kami close kasi open kami. Binubuksan mo ang mga sikreto ng buhay mo na hindi alam ng mga taong nasa paligid mo, kahit magulang mo, binubuksan mo lang doon sa kaibigan mo. Walang masama doon na ino-open up mo yun, yung mga nakatagong lihim sa iyong puso na matagal na ayaw mong ipakwento, ayaw mong buksan, pero sa kaibigan mo, binubuksan mo yun sa kanya. Ito yung masakit. Ito yung masakit. Kapag nag-away kayo ng BFF mo yun dito sa lupa, no? Tako po, lahat ng baho lalabas. Nakuha nyo? Pero ang Panginoon, kailanman, lahat ng sentimento di patatas ng puso mo, hindi niya babanggitin. Bagkus tutulungan ka pa niya paano ka umangat, paano ka tatayo, paano ka magpapatuloy sa buhay. Amen? Yan po ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya sa kanyang salita, John 15:15, hindi ko na kayo itinuturing na alipin. Pag sinabing alipin, katulong yun Ang katulong, kumbaga, ang tawag nito, kahit anong utos mo sa kanya, sinusunod niya. Kasi katulong mo siya. Bakit? Kasi binayaran mo siya. Pinili mo siya. Kaya kahit anong gawin mo, no? Ay tawag niyo, gagawin niya. Anong iutos mo sa kanya? Kasi alipin.
Sa pagkakapanahon natin ito, katulong. Binabayaran siya. Para baga sa kanya sarili, wala na siyang karapatan na mabuhay dahil ang kanyang buhay ay pag-aari ko na. Dahil alipin ko lang siya, dahil binili ko siya. Yun ang tingin sa alipin. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo itinuturing mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan. Diba? Kasarap naman doon. Hindi na tingin sa atin ng Panginoon na alipin. Hindi na tingin sa atin ng Panginoon makasalanan. Hindi tingin sa atin ng Panginoon na marumi. Hindi tingin sa atin na tayo pasaway. Hindi yan ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ngayon ng Panginoon, hindi ka na alipin, kundi kaibigan na kita. Kaibigan kita. Kaya kapag tayo may mga problema sa buhay, sabihin natin sa Kanya. Kaya nga sabi ko nga ako, personal, for the glory of God, walang laman na may tataas, kundi si Jesus ang siyang may tataas. No? Lahat ng sentimento di patatas ko, sinasabi ko kay Lord. Sinasabi ko sa Kanya, binubulong ko yun, sinasabi ko, Lord, pagod na ako, Lord, hirap na ako, Lord, tulungan mo ko, sinasabi ko sa Kanya yun. Kasi ang kaibigan ay maaasahan. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sabi ng Proverbs, tingnan ninyo. Proverbs 17:17. Pansinin po ninyo ito. Ang kaibigan ay nagmamahal. Sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Ganyan ba yung kaibigan mo? Maaring oo. Sa ngayon, no? Kaibigan mo siya kasi meron ka. Kaibigan mo siya kasi may nakukuha sa iyo. No? Kaibigan mo siya kasi mabait ka. Pero kapag hindi na pagbigyan yung gusto mo, oops, hindi na tayo kaibigan. Pero ang Panginoon, sabi niya, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Hindi ka lang niya mahal dahil kaibig-ibig ka. Minahal ka niya in spite of. Nakuha niyo? Minahal tayo ng Panginoon in spite of. Yun ang kaibigan. Hindi siya nanunumbat. Hindi siya nanunumbat. Kundi minahal ka niya. Sabi na, alam niyo yung awit? Minahal kita. Alam niyo yung awit na yan? Yung pambihirang katangian. Hindi yung tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung tinitingnan in spite of. Minahal ka niya dahil kaibig-ibig ka. Minahal ka niya kahit hindi tayo kaibig-ibig ng Panginoon. Minahal tayo. Paano niya pinakita yung kanyang pagmamahal? Pinakita niya ang kanyang pagmamahal at the cross. Nangingalan niya ang kanyang buhay para sa atin. Upang ikaw na kanyang kaibigan ay maligtas mula sa dagat-dagatang impyerno. Ganun po yung kanyang pagmamahal na inalay niya sa atin. Kaya nga po, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, para siyang kapatid na tumutulong. Okay? Kaya nga kumbaga, anumang oras na kailangan mo siya, darating siya. Kaya sa panahon ng mga problema mo, nandyan siya. Ano ba sunod? Kapag tayo may mga problema, di ba? Kapag tayo may mga problema sa buhay, di ba? Lumalapit tayo sa kaibigan natin sa lupa. Kung sino man yung kaibigan na yun, di ba? Doon tayo nagbukuy-kuy. Doon tayo umiiyak. Doon natin sinasabi sa kanya lahat ng meron sa atin. Kasama ng uhog, sipon. Nagloko na ako. Nakulit po rin. Lalong gawa ko. Sino nakakarinig? Sinaktan niya ako. Hindi ko na siya makakaibigan ko. Tulungan mo ako. No? Sino mga ganyan nakakarinig? Diba? Kapag nasasaktan tayo, binubuksan natin doon sa kaibigan natin, doon sa BFF natin, para makapag-release ng sama ng noon, makapag-release ng sakit na nararamdaman natin.
sabi natin? Hindi masama yun. Hindi masama. Pero dapat natin higit sa lahat na buksan natin ang lahat ng sentimento de patatas na meron tayo sa ating puso. Walang iba kundi ang Panginoon. Siya lang ang lubos na nakakaunawa, nakakaintindi ng ating pong pinagdadaan. Kaya ang encourage ng Panginoon sa atin na lahat na nasasaktan at lahat naman ng problema na bibigatan lubas sa kanilang mga pasanin, ano sabi? Meron siyang encouragement. Ano yung sabi? Ano yung encouragement niya? Sino nakakabasa? Pakibasa nga po. Sige na, basa. Nababasa mo. Basa mo na. Basahin mo na. Bakit kayo sa akin ngayong lahat na nagkailangan at lukhang nabibigatan sa iyo? Masanin at kayo'y bibigyan ko ng pagpapalala. Amen. Meron siyang challenge sa atin. Ikaw ba, meron ka bang problema ngayon? Mabigat ba yung problema mo? Meron ka bang pinagkakautangan na hindi mo nababayaran? At hinahabol ka ng 5-6? Hinahabol ka na ng Mumbai? Hinahabol ka ng mga problema sa buhay? Meron ka bang problema sa asawa mo? Sa anak mo? Meron ka bang problema sa sarili mo? Ang sabi ng ating kaibigan, walang iba kundi ang Panginoon. Ang challenge niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat, pag sinabing lahat, kasama ako doon. Kasama kayo doon. Lahat eh. Ang Diyos ay hindi nagtatani. Hindi siya, oh, mayaman ka naman, kaya mo yan. Hindi siya ganun eh. Basta ikaw, ako, na nakakaranas ng bigat ng kalooban, problema sa hinaharap mo sa buhay, meron siyang pangako sa bawat lumalapit sa Kanya. Ano yung pangako? Bibigyan Kanya ng kapahingan. Peace. Payapa. Ang kapayapaan na yan na hindi kayang ibigay yan ng mundo. Hindi kaya yan ibigay ng pera. Hindi kaya yan ibigay ng tao. Yes, magiging masaya ka pansamantala lang. Yes, magiging masaya ka dahil meron ka nun. Pero lahat ng bagay dito sa mundo nawawala. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary lang. Ang lahat ng bagay sa mundo ay nagdedeteriorate. Pansamantalang masaya ka. Pansamantalang naramdaman mo yung peace. Pero yung peace na sinasabi ng Panginoon ay pangwalang hanggan na di kayang ibigay ng mundo. Kaya nga kapag meron tayong Kristo, kahit ano bang bagyo na dumaan sa buhay natin, payapa tayo. Bakit? Kasi alam natin na merong kaibigan na tutulong sa atin sa panahon ng mga problema at pagsubok sa buhay. Amen ba? Pangalawa, si Jesus ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Meron ka ba pangangailangan ngayon? Ako, naniniwala ko, isa sa mga problema ng mga magulang ito matrikula. Kasi mag-aaral na yung anak Iniisip nila na 3 yun, magkakano ba yun, pambayad ng matrikula. Yung bagong uniform, yung notebook, yung lapis, yung ballpen, yung sapatos. No? Ang daming iniisip. No? Ang daming iniisip. Yung iba naman nag-iisip, paano kaya ako makakapagbayad ng renta? Paano kaya ako magbabayad ng tubig, ng kuryente? Paano kaya yung bukas? Ang sabi ng Panginoon na ito, si Jesus ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. So, kung siya pala ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan, bakit hindi tayo lumapit sa Kanya? Siya pala yung sagot na hinahanap natin sa buhay. Siya pala yun. Kapag pala kailangan mo ng pambayad ng matrikula, kailangan mo ng pambayad ng kuryente, ng tubig o ng pagkain, kung ano man ang mga bagay na yun, hallelujah! Siya lang pala ang dapat natin puntahan at pagtiwalaan na kung saan ipagkakaloob ng Diyos yung mga pangangailangan natin sa buhay. Ano sabi ng Diyos? Pilipos 4:19. Ano sabi? At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos
ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nilakihin ko yung word na lahat. Sabi sa English, but my God supply all my need. Need. Alam niyo yung need? No. Sabi niya, yung pangangailangan mo, yung kailangan mo, magkaiba yung need sa want. So, ang binibigay sa atin ng Panginoon, yung kailangan mo lang. Hindi yung gusto mo. Kung meron mang siyang ibinibigay na gusto natin, reward na lang yun. Pero pinoprovide ng Panginoon yung need mo, yung pangangailangan mo. Amen. Meron ka bang kailangan ngayon? Financially? Materially? Meron ka bang kailangan ngayon? Sabi niya hindi maubos-ubos eh. Yung kayamanan na ibibigay ng lahat ng inyong pangangailangan. Ibibigay ni Lord yung ating pong mga pangangailangan. Kahit pa paano gagamitin ng Diyos ang mga bagay-bagay sa ating pong mga buhay. Ang Diyos po ganito, baka po kayo nagtataka. Paano naman kaya ibibigay ni Lord yung aking pangangailangan? Babagsak pa yan sa langit, iuhulog sa harap mo. Hindi po siya ganun. Hindi po siya ganun. Gumagamit ang Diyos ng tao, ng bagay, o ng mga uri ng mga bagay na nasa paligid mo to provide your need. Sometimes gagamit siya ng tao. Magugulat ka na lang, darating yung kapitbahay mo, dala-dala ulam. Nakaranas na po ba tayo ng gano'n? No? Yung pagbigla-bigla na lang, may dumarating na biyaya sa'yo, kumakatok sa'yo, may binibigay sa'yo. Bakit? Kasi inuutusan sila ng Diyos to provide your need. Alam niya yung pangangailangan mo. No? Alam niya. O, yung mga pogi. Pogi. Harap. No. Ibigay yung mga pangangailangan natin. Ginamit ng Diyos yung tao, yung hayop, o yung mga bagay na ito provide your need. Isang halimbawa po ito. Si Elias. Si Elias ay isang propeta. Hindi ko na babasahin, kwento ko na lang. Pero nilagay ko lang dito para lang maunawaan natin yung mga pangangailangan natin sa buhay, ipinuprovide ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang hayop na ito para i-provide yung kanyang pangangailangan. Tingnan nito. Si Elias ay isang propeta. Nag-declare siya ngayon, no, na kung saan tagtuyo. Of course, pag sinabing tagtuyo, no, matutuyo ang lahat. Wala siyang source na pagkukulang paano siya isusurvive yung kanyang buhay. Then sa verse 2, ang sabi niya, nung nag-declare siya, sinabi ng Panginoon sa kanya ito. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Verse 4, maiinom mo ang tubig sa batis, may inutusan akong uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Nakikita po ninyo, ito po gusto kong makita. Nang diniklara ni Propeta Elias, yung lugar na yon ay magkakaroon ng tagutong, tagtuyo, no? Of course, pag sinabing tagtuyo, tawag nito, kulang na ng pagkain, paano may susupply yung pang-araw-araw para nung panahon ng COVID, diba? Nung panahon ng COVID, hindi tayo makalabas. Hindi natin alam kung paano tayo susurvive yung maghapon. Amen. So tayo naman bilang mga tao, kumbaga, merong inuutos ang Panginoon. Anong inuutos ng Panginoon? Pumunta ka! Sabi niya, pumunta ka! Doon sa batis ng Karit, no? Sa silangan ng Jordan. Meron siyang pinapautos ang Panginoon na pumunta sa isang lugar na yun at doon masusukuhan mo na ipoprovide ko yung pangangailangan mo. Kaya kapatid ko, in faith, hindi kapag tayo humihingi sa Diyos, hindi na lang tayo basta upo na lang at maghihintay, hindi po. Kailangan din tayong hakbang, gumalaw,
Humanap. Dahil meron siyang pinapupunta ang Panginoon sa iyo. Sometimes, habang ikay nag-iisip, bigla mo ipuputok sa isip mo, meron, ting, parang gano'n, no? Si ganito, puntahan ko. Diba? Naalala nyo? Pumapasok ba yan sa isip natin? Nabigla na lang ba? Puntahan ko nga si ganito. Alam ko yung taong ko, di ako papahinga. Alam ko yung taong to makakatulong sa akin. Meron siyang pinapupunta. Amen. Kaya hindi hinihiling natin sa Diyos, hindi siya bababa, nakukuha lang tayo. Kailangan din natin mag-step in faith ng paghahanap kung paano masusolusyonan yung mga problema na yun. Kaya sabi nga ng mga kasabihan, galaw-galaw, baka may stroke. Diba? Hindi ka lang, wala na akong pagkain, iiyak ka na lang, hindi, gagalaw ka. At sa iyong paggalaw, sa iyong paghahanap, God is a God of mercy. Mahabagin siya, kikilos ang Diyos. Gagawa siya ng paraan. Paano niya susolusyonan yung problema mo. So, ginawa ng Panginoon sa problema ni Prophet Elias, ang ginawa niyang solusyon ay yung uwak. Pero mo, uwak, hayop, no? Na magpuprovide ng kanyang pangangailangan. Pero mo yung hayop, no? Ang magpuprovide ng kanyang pangangailangan. Ano ba? Tingnan natin. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Nag-step in faith ba siya? Nag-step in faith ba siya? Amen. Sinunod niya eh. No? Kasi sabi niya, pumunta ka sa lugar na yon. Ang ginawa ni Prophet Elias, sumunod siya sa sinabi ni Yahweh. Lumakad siya tanirangan sa may batis ng karet sa silangan ng Jordan. Verse 6, pasinin niyo. Umaga't hapon, may uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman siya umiinom. Diba? Merong uwak na pinadadala ang Diyos para i-provide niya yung ating pong mga pangangailangan. Merong isang kapatid na sabi niya, Lord, gusto kong sumama, no, sa isang seminar. No? Kaya lang ang problema, Lord, wala po akong pera. Gusto ko pong maranasan kung ano po yung ginagawa ng seminar na yun. No? Gusto ko pong sumama, kaso wala akong pera. Lord, tinagkakatiwala ako sa iyo. Ikaw na po ang bahala. Basta, ibinibigay ko yung design ng puso. Sabi ng Psalms 37, verse 4, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Yung nasa ng puso mo, dahil yun ang ninanasa ng ating mga puso, the Lord provide. Alam niyo, pagkatapos sumimba, patapos niya tawag nito, nanalangin sa Panginoon, pag-uwi niya, shocking. Alam niyo kung anong nangyari? Habang umuuli siya, malakas yung hangin, at yung hangin na yun, may dala-dalang 500 pesos. Palapahan nga natin ang Panginoon niya. Pero nag-pray lang siya dahil gusto niya yun na maranasan yung presence nila dahil wala siyang pera, nag-provide ng Diyos ng pangangailangan niya. Anong ginamit? Nandiyan ba tayo? Anong ginamit? Hangin. Malay mo, paglabas mo, may biglang-bigla, hindi pala hangin. Nandun, may 1,000. May piso. Makita mo sa daan. No? Magugulat ka na lang. Amen. Meron pa isang kapatid, testimony lang po ito. Sabi ko nga, gagamitin ng Diyos sa mga bagay-bagay to provide all the needs na meron po tayo. May isang kapatid, dahil kukwento ko ito madalas may isang kapatid na tawag ito, isang kahit, isang tuka. Isang malapad tuka. Ganun kahirap ang buhay. Then, nag-pray siya na Lord, tawag nito, i-provide niyo naman po yung aming mga pangangailangan. Tulungan niyo po kami, hirap na pinirap na kami sa buhay. Alam niyo nung nanalangin, yung isang kapatid, every morning, may dumarating sa kanila ng kape, tinapay, at kumpleto. Kumpleto. Dumarating sa kanila kape,
tinapay, hotdog. Nagtataka siya every morning, meron dun sa lamesa niya na tinapay, hotdog, kape. Meron siya nun. Nagtataka siya. Sabi niya, tinatanong niya kanyang asawa, ikaw ba pumili nito? Hindi. Sabi niya, saan nagdala ito? Ewan ko. O syempre, di ba kakain sila? Ang ginawa ngayon ng kapatid na ito ganito, pinagmasdan niya, inabangan niya kung sino yung nagdadala ng pagkain. Alam niyo kung sino na, anong napansin niya? Ha? Alam niyo kung ano napansin? Yung pusa nila, nagagaling sa kapitbahay, bit-bit, isa-isa, kape. Papalit ko isa sa butas ng kapitbahay, bit-bit, tinapay. Marami yun. Tapos, hotdog. Yung pagkain naman, di ba? Yung tinapay, meron namang ano yun parang plastic Hindi naman niya kakagatin dito. Mismo doon sa mismo tangkay, doon na kinakagat. Nakuha nyo? Kaya gagamit ng Diyos ng mga bagay-bagay para to provide you. Kaya huwag kang matakot na humiling sa Diyos. Kaya kung minsan nagtatampo tayo, hindi naman buhay ang Diyos, hindi ko naman nararanasan ang Diyos sa buhay ko. Kasi wala namang pinuprovide ang Diyos. Kaya hindi tayo nakakatanggap sa Diyos dahil hindi tayo humihingi. Humingi ba tayo? Ano sabi ng Diyos? Another challenge. Ano sabi niya? Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Di ba? Humingi daw tayo sa Kanya. Kaya di natin natatanggap kasi di tayo humihingi. Ang challenge ng Panginoon, humingi kayo at kayo ay tatanggap. Amen? Siya lang po-provide nun. Hindi siya bababa sa'yo, anak, eto matrikula mo Hindi ganun Gagamit ang Diyos ng tao, ng bagay, ng hayop, para itawag ito, i-provide niya yung pangangailangan natin. Amen. Kaya pagmula ngayon sa mga oras na ito, pagtiwalaan natin ng Panginoon, sabihin natin sa Kanya, Lord, naniniwala kami that you are provide all my needs. Huwag tayong matakot. Magugulat ka, makakasurvive ka every day in your life. Bakit? Kasi mayroong Diyos na nagbibigay ng ating pong pangangailangan. Pangatlo, si Jesus ay nag-aalis ng ating mga kasalanan. Nag-aalis. Kahit po gaano kalaki yung ating mga kasalanan, kahit itong tanggalin ng Panginoon. Ang taong nakulong, paglabas niya, nandun pa rin yung mantsa, ng kanyang pagkakakulong. Pag siya ay kukuha ng NBI o ng police clearance, lilitaw yung kanyang previous history na meron siyang kaso. At tawag natin sa kanya, ex-convict. Kaya yung mga tao, kapag tinignan yung biodata ng tao nag-a-apply ng trabaho at nakita niya na meron siyang kaso, na meron pala siyang ganitong klasong tao, nagdududa na yung tao. Bakit? Kasi yung kasalanan niyang ginawa in the past, nakadikit pa rin yun sa kanya. Pero sa Panginoon, kapag lumapit ka sa Kanya, ikinumpisan natin yung ating mga kasalanan sa Kanya, lahat ng kasalanan natin in the past, buburahin nyo ng Panginoon. Aalisin nyo ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Pansinin natin. John 1:21, 29. Ang sabi niya, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumabas sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino tinutukoy ni Juan na kordero? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya yung tinuturing na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kaya kapatid ko, in faith, huwag tayong mahiyang lumapit. Aminin natin na tayo mga nagkasala sa Diyos at ang Diyos po ay mapagpatawad ng Diyos. Kahit po gaano kalaki yung ating mga kasalanan, kaya tayong patawarin ng
ng Panginoon sapagkat siya ay Diyos na mapagpatawad. Alam niyo, sabi ko nga, kung hindi dahil sa pagkamatay ng Panginoon at the cross, lahat tayo candidate papuntang impyerno. Sapagkat sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa pamantayan ng Diyos. Ano yung pamantayan ng Diyos? That is the 10th commandment of God. Doon sa 10th commandment of God, meron isa doon na nakasulat, huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magsisinungaling. Lahat tayo guilty doon. Lahat tayo sinungaling. Tama ba? Tama nga yung nasabi ng Biblia. Ang lahat ay nagkasala at wala nakabot sa kalwalhatian ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos, sa standard ng Diyos. At ang standard ng Diyos ay walang iba kundi ang 10 utos ng Diyos. Sabi ng Bible, masunod natin yung siyam, malabag natin yung isa, nilabag na natin ang buong kautusan na yun sapagkat isang Diyos ang nagbigay ng kautusan na yun. So we are all guilty doon sa sin na yun. Kaya sabi ng Panginoon, lahat daw ng makasalanan saan pupunta? No? Sabi ng Bible, sa lahat ng makasalanan na saan pupunta, sabi ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan patungo sa dagat-dagatang impyerno. Sabi ng Roma 6:23. So alam na natin ngayon kung saan tayo pupunta after ng buhay na ito. Hindi na natin kailangan mapagtanong pa sa pinakadalughasa ng mga manghuhula. Ang Bible nagbigay na ng prediction na lahat ng tao na makasalanan ay pupunta sa dagat-dagatang impyerno. Lahat tayo. Pero salamat sa ating Panginoong Yesus na siyang nagbayad, nag-ako ng ating mga kasalanan upang ikaw at ako ay maligtas mula sa dagat-dagatang impyerno. Inako niya yung kasalanan natin. Kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasay niya ang ating mga kasalanan. Di ba mabuti ang Diyos? Palapan nga natin Panginoon. Pinasay niya yung ating kasalanan, kinuha niya yung ating kasalanan. Ang dapat lamang natin gawin, isurrender yung buhay natin, aminin natin na tayo mga nagkasala sa Diyos. Buburahin nyo ng Panginoon yung pagkakasalang meron tayo. Ang inihintay lamang ng Panginoon, ikumpisan natin ang ating pong mga kasalanan. Ano sabi ng Diyos? Unang 1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ikukumpisa natin ang ating mga patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at ilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya tapat at matutunan. Patatawarin at ilinisin. No record at all na kasalanan na meron tayo. Bakit? Kasi nga, lumapit tayo, inumpisan natin ang ating mga kasalanan. Naalala ko yung kwentong baby. Ewan ko kung narinig yun yung kwentong baby. Sabi ko nga ganito, para maintindihan natin na tayo ay, kung ano yung kasalanan na minsan meron sa atin. Tingnan nyo. Itong kwento na to, sabi nyo merong magkapatid, ang pangalan ay Maria at saka si Juan. Itong si Maria at Juan, magkapatid at meron silang lola. Yung lola nila matanda na, no? At nandun lagi nakaupo sa kukuya. Alam niyo yung tungga-tunggang upuan? Alam niyo yun? Sino nakakita nun? Yung tungga-tunggang upuan. Laging nakaupo doon yung lola. Ngayon, itong si lola, may alagang pato. Alam niyo yung pato? Alam niyo yung pato? No? Ngayon, itong ginawa ngayon ni Juan. Habang si Juan, meron siyang tirador. Alam niyo yung tirador? No? Ito si Juan, may hawak ng tirador. No? Nagpa-practice. Ngayon ang ginawa niya, kumuha siya ng makinis ng bato at ginawa niya, ginaganon-ganon niya yung kanyang tirador. Nakita niyo yung pato ng kanyang lola. Habang tinitingnan, pinapractice ng ganyan, sinisipat-sipat niya. No? Kung tatamahan niya, nagkataon. Bigla niyang nabitawan. Yung bala ng kanyang tirador, tinamaan sa ulo yung pato ng kanyang lola. Umikot-ikot yung ulo, umikot-ikot siya yung pato hanggang sa namatay. Ngayon, namatay. Paborito yun ng kanyang lola. So, ginawa ngayon nitong si Juan,
tiningnan niya sa kaliwa, tiningnan niya sa kanan, tumingin sa likod, tumingin sa harap, walang nakakita. Dahil paborito yun ang lola niya, hindi niya pinaalam yung kanyang bago ng kanyang lola ay namatay. Ang ginawa niya, ibinaon sa ilalim ng lupa. Ngayon, eto na ngayon. So, seem to be na parang wala siyang kasalanan. Seem to be na parang hindi niya napatay. Yung pinatay, yung pato. Parang wala siyang kasalanan kasi wala namang nakakita. Naglalakad ngayon, eto ngayon si Juan. Papasok doon sa kanilang bahay. Eto ngayon si Maria. Nakagano, no? Nagano, no? Uy, pito. Habang naglalakad si Juan ngayon, bakit sa kanilang bahay, sabi ni Maria gano'n, kumakanta siya ng ganito, meron akong nakita, hindi ko sasabihin. No? Ang kanta ni Maria, biglang namutla itong si Juan. Kasi paulit-ulit na kanta. Sabi niya na Juan, nakita ko yung ginawa mo, yung pato, tinirandul mo, yung pato, namatay. Nagulat! Itong si Juan. Sabi niya, ha? Nakita mo? Oo, nakita ko. Sabi niya gano'n, yung pato, tinirandul mo, no? Namatay, ibinangon mo doon sa likod. Sabi niya gano'n, talaga nakita mo? Sabi niya, oo, sabi niya gano'n. Ngayon, para hindi kita sumbong kay Lola, lahat ng utos ko, susundin mo. Dahil ayaw niya, yung lola niya, mabagsik. Alam niyo, minsan may mga lola tayo na minsan namumulot sa singit, namamalo, kapag may ginagawa tayo hindi tama, ganun eh. Yung lola. So, ginagawa ngayon ni Pedro, lahat ng inuutos ni Maria, sinusunod ni Juan. So, sabi ngayon ng lola, Maria, maghugas ka ng plato. Sasagot si Maria, Juan, maghugas ka ng plato. Dadabog si Juan, bakit ako? Yung pato. Ako bigat niya. Pinapaalala niya yung pato. Sabi niya, yung pato, wala siyang magawa. Susunod siya, maghuhugas siya ng plato. Eto ngayon, si Lola, mag-uutos ulit kay Maria. Maria, bumili ka ng suka. Naisip ka si Juan. Juan, bili ka ng suka. Then maya-maya, sagot ni Juan, bakit ako? Yung pato. So, every time na ikuutosan itong si Maria, lagi niyang binabanggit yung pato. Dahil yung pato ay namatay dahil kay Juan. Dumating sa punto na si Juan, sahal na siya. Hirap na siya. Dahil may kumukontrol sa kanyang buhay, hindi niya magawa yung gusto niya gawin dahil meron siya kumukontrol sa kanya, pinapaalala lagi sa kanya yung kasalanan kanyang ginawa. Napagod na itong si Juan. Sabi niya, pupunta na ako kay Lola, aaminin ko na yung aking kasalanan dahil napatay ko yung kanyang pato. Then eto na, lumapit si Juan sa kanyang lola. Sabi ngayon ng kanyang apo, Lola, may aaminin po ako sa inyo. Ano yun, apo ko? Sabi ng lola ni Juan, Lola, patawad po. Kasi yung pato nyo, natiradol ko, tinamaan, namatay. Sa sobrang takot ko po, Lola, hindi ko na po ipinaalam sa inyo. Ibinaon ko na lang po sa ilalim ng lupa. Lola, patawarin po niyo ako. Alam niyo kung ano sagot ng Lola? Alam niyo kung ano sagot ng Lola? Sagot ng Lola ito. Apo ko, Juan, bakit mo lang ngayon sinabi? Nakita ko kung paano mo tiniradol yung aking pato na namatay. Kung sunod pa sana, ay sinabi mo na, hindi sana naghihirap ngayon ang iyong kalooban. Nakukuha mo ninyo. No? So itong mga kasalanan itong pinapaalala sa atin. Kaya kapag tayo lumapit at ipinahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, no? Gagaan ang kalooban natin.
Bakit? Kasi alam natin na mayroong Diyos na nagpatawad ng ating pong mga kasalanan. So bilang pagtatapos, dito na ako magtatapos. Si Jesus ay nagbabago ng buhay. Si Jesus po nagbabago ng buhay. Meron ka bang anak na pasaway? Meron ba tayong ugali na hindi maganda? Meron ba tayong ugali na palamura? Meron ba tayong ugali na matigas sa ulo? Meron ba tayong ugali na minsan nagagalit na rin tayo, bakit ganito yung ugali ko? No? Meron ba tayong ugali ganon? Napasaway, matigas sa ulo, mga lumalabas sa bibig natin ay hindi magaganda. Ayun. Meron ba tayo niyan? Kapag gusto natin magpabago, lapitan natin ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang nagbabago ng ating pong mga buhay. Siya yung mag-aalis nun. Sabi nga ng isang awit ganito. Sabi ng awit, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Yan daw yun. Kahit anong gawin natin pagbabago, hindi natin magawa-gawa. Pilitin man natin baguhin ang ating sarili, hindi natin magawa. Bakit? Kasi hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Minsan gumagawa tayo ng tinatawag na New Year's resolution. Sino gumagawa ng New Year's resolution sa inyo? Sino gumagawa nun? Sinasabi natin doon, ayoko na nito, hindi na ako magmumura, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako gagawa ng tama, hindi na ako magsisinungaling. Ang dami natin nilalagay doon sa New Year's resolution. Masusunod natin yung isang buwan, maaaring 2 buwan. After nun, isa-isa na babiolate mo. Makikita mo yung listahan mo, lahat na palang sinulat mo doon sa iyong New Year's resolution, lahat yung na-violate mo. Bakit? Kasi hindi nga natin kayang baguhin yung buhay natin. Kahit masabihin ng boyfriend mo na, ay, hindi kita sasagutin dahil ayoko sa lalaking umiinom. Yung mga ganon. No. Hindi kita sasagutin kasi ayoko sa lalaking umiinom. Siyempre, dahil gusto ko niya mapasagot, hindi nga naman siya iinom. Pansamantala lang na mabago. Pero pag nag-break na sila, balik ulit sa inom. Nakuha niyo ba yung sabihin? Walang pwedeng bumago ng buhay natin. Walang ibang pwedeng bumago ng buhay natin maliban sa ating Panginoon Jesus. Sapagkat siya lang ang nagbabago ng buhay ng tao. Marami naka-experience yan. Marami. Isa na ako sa mga nabago. No? Isa na ako sa nabago. Sapagkat sasabi ng Panginoon kasi ninyo, kung ang nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y pinalitan na ng bago. So yung malang dating ugali mo, kapag tayo pala ay nakipag-isa kay Kristo, nagiging bago. Kaya tawag sa atin ay born again. Bakit? Kasi hindi na bago sa buhay natin. Pag sinabing born again, may pagpabagong nangyayari sa buhay natin. Meron bang pagbabago nangyayari? Cholo? May pagbabago ba? Ha? May pagbabago ba? Sheila May? No? Kapag nagipag-isa tayo kay Kristo, mapabago. Yung dating meron tayo, yung dating ugali natin, papalitan ito ng bago. Aalisin niya yung dati. Bibigyan ka niya ng bago. Yung bagong buhay. Kaya magugulat ka nila. Mawawala na yung mga dating ginagawa. Kaya nga sabi ko nga, isa na ako roon sa isang patotoo na sa ating Panginoong Yesus ay nagbabago ng buhay. Sa mga kabataan na narito, no? Sumisibol pa lang. No? Gusto kong ipabatid sa inyo na walang pwedeng bumago ng buhay ng tao maliban sa Panginoon.
Ako, sabi ko, walang laman na may tataas, kundi si Jesus, ang Panginoong Jesus lamang ang siyang may tataas. Gino-glorify ko siya sa pagbabagong ginagawa ng Diyos sa akin. Sino makapagsasabi na si Brother Robert ngayon ay nakatayo sa inyong harapan na dating ating? Na dating ating, na walang direksyon ng buhay, na dating rebelde sa magulang, na dating paternity, basagulero, punong-puno ng bisyo. Sino makapagsasabi na kahit ano pang disiplina na gagawin ng magulang, hindi pa rin nagbabago? Kahit ano pang puntahan mo, religion, papasok ka sa mga simbahan pero hindi pa rin nagbabago. Nasumpungan ko yung tunay na pagbabago wala doon sa reliyon. Wala sa aking pinasukan na reliyon. Ang nakapagbigay pagbabago sa aking buhay, wala iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya lang. Kaya salamat sa Diyos dahil sa pakikipag-isa ko sa Kanya, unti-unti niyang binabago ang aking buhay. Yung pananalita, yung direksyon, yung mga bagay-bagay na ginagawa sa akin ng Panginoon, binabago ito ng Diyos araw-araw. Kaya kapatid ko in faith, put your trust in God. Siya lang ang kayang bumago ito sa buhay natin. Amen? Kaya kung meron kang gustong ipabago sa Diyos, lapitin mo siya. Lumapit ka sa Kanya, Lord, tulungan mo kong mabago. Tulungan mo kong matanggal yung aking pagsisinungaling. Tulungan mo kong mabago yung aking pagiging madamot. Tulungan mo ako, Panginoon, na mabago yung aking pagiging masungit. Lord, tulungan mo ako na mabago yung pagiging labanero ko sa magulang. Tulungan mo ako, Panginoon. Yan makikita po ninyo. Kapag nakita ng Diyos yung puso ninyo, gusto mabago, mahabagin ng Diyos. Babasagin niyo, aalisin niyo. At makikita mo, bumabait. Amen? Bumabait. Nagiging mabuting anak, nagiging masunurin. Achievers. Ang sinabing achievers, kumbaga, yung meron siyang pangarap sa buhay. Amen ba? Kapag ang isang Kristiyano, isang tao tinanggap ang Panginoon na bago kanyang buhay, naging achievers. Bakit? Kasi gusto niyang matupad yung kanyang mga pangarap. Alam niya yung kanyang mga priorities. Bakit? Kasi ang Diyos ng Panginoon yung naglalagay sa kanyang puso. Kaya, sa aking pagwakpang panghuli, ilagay natin yung ating pananampalataya sa Panginoon sapagkat siya lang ang sagot ng lahat ng bagay na meron natin. Tumayo tayo, manalangin sa dali. Tama ang awit na narinig natin kanina na walang imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Kanya. Sapagkat siya ang Diyos nang lumalang ang lahat ng bagay. Alam niya ang sitwasyon natin. Bakit hindi natin siya pagtiwalaan? Bakit hindi natin siya subukan sa umagang ito? Meron ka bang hinihiling? Meron ka bang gustong pagbabago? Meron ka bang gustong isiwalat? Ang Diyos ay nakikinig. Sabihin mo sa Kanya, ang lahat ng mga bagay na nasa puso mo, pinakikinggan na niya. Hallelujah. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy niyo po, Panginoon, tingnan ang bawat puso na nagsusumamo sa iyo. Tingnan mo ang bawat puso, Panginoon, na humihingi ng tulong sa iyo. Tingnan mo, Panginoon, ang mga usal ng kanilang mga labi na, Lord, tulungan niyo po kami. Lord, kailangan po namin ng ganito. Lord, palayain mo kami. Lord Jesus, I pray. Hayaan niyo pong iparanas sa kanila ang mga narinig nila ngayong umaga. Naipahayag ko na po, Panginoon, ang mensahe. Naipahayag ko na po, Panginoon, ang mga bagay-bagay na katagian na nasa iyo.
Lord, patunayan niyo naman po sa kanila. Yung kanilang narinig ay totoo. In the name above every name. In the name of Jesus. Sino man, Panginoon, na nakakaranas ngayon ng kabigatan sa kanilang puso, I pray. Let the peace of God reign in their hearts. Let the peace of God, Lord God, maghari sa kanilang mga puso. Sino man mga namumblema sa mga oras na ito, in the name above every name, in the name of Jesus, Lord God, touch. 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 Hayaan mo, Panginoon, maranasan ang kagaanan ng kalooban, ang kalayaan, ang himala. Lord, maraming salamat. In the name of Jesus, I pray. Release the seed of faith sa kanilang mga puso. I rebuke, Lord, all the negative thoughts, all the burden. I rebuke all the trials. I rebuke all the storms of life in Jesus' name. Live sa kanilang mga buhay. Sa kanilang kinalalagyan ng mga problema na hinaharap nila ngayon, Panginoon. In Jesus' name, I rebuke in the name of Jesus. And release your provision, your blessing upon blessing, the healing, the deliverance, the peace, Lord. Release, Lord God, in the name of Jesus. Lord, salamat. All the glory, all the praises, all the victory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.